Magandang araw mga lods, at ngayon may nagpapagawa ng Bluetooth speaker. Ang issue daw nito mga electronics ay may power ngunit ayaw tumunog. Ayan mga lods, umiilaw naman ngunit may napansin ako dito na walang ilaw itong kanyang indicator light. So yung ilaw sa speaker umiilaw naman mga electronics. So tingnan natin kung ano kayang problema nito. Pwedeng sa Bluetooth board na to kung hindi nabubuhay mga ka-electronics, kasi may power supply siya ngunit walang power sa Bluetooth. At buksan natin mga ka-electronics. So ayan mga ka-electronics, sa unang inspection natin wala naman tayong nakikitang nangitim o nasunog. So direct test na tayo mga ka-electronics. Subukan nating isaksak at testerin natin kung may pumapasok na voltahe sa kanyang Bluetooth module. Dahil pag meron ay matik na sira na ang Bluetooth module. Ngunit pag wala ay automatic na sa power supply merong naputol o nasira mga ka-electronics. So tingnan natin kung may mariread tayong voltahe dito mga ka-electronics. Pansin nyo ba mga ka-electronics na 00 lang ang voltaheng nare-read ng multimeter. Ibig sabihin nito ay walang pumapasok sa board ng Bluetooth na voltahe, kaya hindi siya nagpa-power mga ka-electronics. Ayan mga ka-electronics, 00, then ayan 0.04. Hindi yan makakabuhay ng Bluetooth module mga ka-electronics. So tara tingnan natin kung meron bang naputol na connection dito o nasirang piyesa. Wala talaga. At ngayon naman mga ka-electronics, subukan nating injectan ng 5 volts itong Bluetooth module kung mabubuhay. Dahil pag nabuhay ito mga electronics, ang hahanapin na lang natin ay yung supply kung bakit siya walang supply mga electronics. So ito, pinipihit ko na itong DIY adjustable power supply mga electronics. Tapat lang natin sa 4.9 volts upang mabuhay natin itong Bluetooth module na to mga electronics. At ayan na mga ka-electronics, sa puntong ito lalagyan na natin ng 5 volts at tingnan natin kung iilaw mga ka-electronics. Ayan na, ibig sabihin buo pa umilaw mga ka-electronics. Hahanapin natin kung bakit siya ayaw mabuhay, kung bakit siya walang supply mga ka-electronics. At sa puntong ito mga ka-electronics ay may nakita tayong nag-overheat na resistor. Ayan mga ka-electronics, halos namuti na yung kanyang resistor na nasunog. Hindi na natin alam kung ano ang value nito mga ka-electronics, pero hindi siya lalayo ng 10 ohms mga ka-electronics. So ang gagawin natin dito mga ka-electronics ay papalitan natin ng resistor na 47 ohms. Tingnan natin kung gagana mga ka-electronics. Okay lang yan mga ka-electronics, 47 ohms. Medyo pinababa natin ang dadaloy na current para hindi naman mapuwersa ang Bluetooth module mga ka-electronics. At matapos nating may kabit mga ka-electronics ay testing na natin. Itong connection ito nga pala ay nakakabit sa supply na 12 volts nung amplifier module. So dadaan siya sa resistor mga ka-electronics. So dahil nga sira na yung lumang resistor ay
kinabit natin to para dumaloy sa papuntang Bluetooth module. At ayan na mga ka-electronics, The Bluetooth device is ready nag-okay to na mga pair. ka-electronics. Subukan na natin. The Bluetooth device is connected successfully. Tapat ang puso ko at ito'y